Back to the ball game na naman po tayo mga farm buddies. So ngayong araw ay nandito po tayo sa harapang bahagi ng aming farm. So ito po yung nagsisilbing pabahay ng aming mga alagang kambing at tupa. So pasira na siya dahil nadali po ito last na humagupit yung bagyo. So balak na po natin itong ipa-dismantle and ililipat po natin sa may bandang likuran ng ating farm or sa may kalagitnaan. So ito po si Brando, kitang-kita nyo naman, healthy, napakalaki and syempre maamo. Dahil maliit pa lang ito ay nilalambing na po natin si Brando. So ayan, kitang-kita nyo naman. And ito rin po yung ibang kambing natin, yung dalawang anak medyo mabalahibo na naman. Kailangan po nating magpurga. And napakarumi ngayon dito sa ating pabahay dahil nga sa hindi natin nasikaso. So ito yung mga tupa natin, no. Mayroon na po tayong 5 tupa, bali 2 lalaki. And yung pinakalas po na anak, maswerte po tayo ay naging babae na. So kung lalaki pa rin sana, i-dispose na natin sana sila. Kaya lang nabigyan po tayo ng pag-asa na maparami sila dahil nagkaroon po tayo ng isang anak na babae. So ito na lang po, no, yung mga alaga nating kambing. Mayroon tayong 11 na lang. Dahil si Junior ay dinispose na natin. So hindi natin siya binenta, no. Binigay natin sa aking pinsan na naghatid ng ating cage ng manok. So ayan, pumunta tayo dito dahil nga sa papakawalan natin sila mamaya alas 10 na ng umaga. So tamang-tama na And punta naman po tayo, no, dito sa ating mga alagang baboy. Dahil kaninang umaga ay may nakuha po tayong boar. So ito po ay nirentahan natin. So 1.5 po per inahin. So hindi natin nakita, no, kung sampahan mo itong isa. But isang linggo naman siya dito sa atin. So ito po yung inahin natin. May 4 tayong inahin dito. And ayun, maganda pa rin po yung ayos ng ating unahang bahagi ng farm dahil nga nakapaglinis tayo dito nung nakaraan. And may mga manok pa tayo dito, no, na ilang piraso. Yung pinabayaan kong mga inahin, so may mga anak na rin. So ito po yung 4 natin. May 4 pa po tayo dito at ilalagay ko mamaya sila sa ating range. So iwanan na lang po natin dito yung lalaki para yung dinala natin na boar is masampahan niya lahat. So ayun, maayos pa rin po dito sa unahang bahagi ng ating farm, malinis. Pera lang dito sa basura, syempre susunugin pa natin dyan. And yung kalamansi, medyo nag-stop mamunga ngayon. And hopefully sa susunod is lumaki na itong mga malilit na bunga. So ayun, dito natin ibabalik yung ating mga inahing baboy. So nandyan yung ibang manok natin. Actually maayos naman to, no, ibabalik lang natin. And lalagyan siguro natin ng dito, yero dito sa may bandang likuran dahil nga sa dumadaan dito yung isang inahin natin. Ayan. So ayun, sinasampahan siya. So guys, no, 1.5 po sana yung nito per babae. Kaya lang kakilala natin yung may-ari ng boar. So ang naging usapan ay pag napaanak po yung ating mga alagang baboy, so isang biik po per isang inahin. Mas maganda na rin yon para sure na makakuha yung baboy natin. Kaysa naman pasampahan natin, magbayad tayo ng 1.5 and hindi rin makakuha. So gagastos lang tayo. So maganda na yung na yon, condition na isang biik per per inahin. So yun, sira-sira na po yung ating mga poste ng bakod dito. Kaya pinag-iisipan po natin na ipaayos and mag-a-adjust na po tayo palikod. Dahil may kubo naman tayo doon yung sa manukan natin. So i-maximize natin yung paggamit nitong area. So ito pa lang, no, itong area na to, bukod po dun sa manukan natin dahil nabili ko yon. So 1.4 hectares po lahat to.
maluwag-luwag na gagamitin natin. At binabalak ko dito sa harapan ay maglalagay tayo ng mga panabong. Hopefully this coming October is mag-start na po tayong mag-breeding. So ang target nating sisiw ngayong sa susunod na taon is sa 150 siguro or 100 na panabong. So subukan po natin yung journey para sa mga panabong naman. And syempre yung layer natin, hinahanapan na natin ng magandang area dito sa ating farm. So magpapaputol na tayo ng mga mahogany sa susunod na buwan siguro para maayos na rin pati itong pabahay ng ating mga kambing. So talagang sira na po siya. So yun.